What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, meron po tayong papanoorin, no? Ito po, a very big shoutout kay Miss Ono, kanya po itong video na to, no? SB19 Pablo gets teary-eyed upon recalling this experience in Where You At tour in Davao, no? So okay, tiyan natin ito maigi, bakit na-teary-eyed si Pablo, bakit siya napasabi ng ganito, no? Okay, tara, let's go. Nang ayoko na mag-perform. Gusto ko na umuwi, gusto ko bumaba ng ayoko na mag-perform. SB19 Pablo gets teary-eyed upon recalling this experience in Waya tour in Davao. In a rare occasion, Pablo shared a very personal experience that has shaken his core, his beliefs, and his mindset. Dito mo talaga maiintindihan kung bakit napaka-importante kay Pau ang pagiging present para sa mga mahahalagang tao sa kanyang buhay. At dito mo siya mas lalong mamahalin. Walang oras sa family, nagtutour kami. Pagbalik dito, gagawa na naman ng panibagong kanta. Siguro yung pinaka talagang nag-hit sa akin nung time na nasa tour kami, Wyatt tour. Nasa Davao ata kami nun. Nung na-receive ko yung message ng kapatid ko na parang na-stroke daw si mama. Oh! Oh! Naging sakit niya is parang nagkaroon siya ng hydrocephalus na caused by intraventricular hemorrhage. Nasa tour kami nun. Di ako makafocus talaga. Grabe. Gusto ko na umuwi. Gusto ko bumaba ng ayoko na mag-perform. After nung concert na yun, nagpabook agad ako. So, naiwan yung SB. Nagpabook agad ako ng flight pa uwi. Tapos nakita ko yung mama ko nun. Yung parang nakakalimutan yung pangalan ng kuya ko. Tapos hindi alam kung gagaling siya. Parang miracle talaga yung nangyari. Guys. Okay. Ako na-experience ko to guys. Pero thankfully naman guys, hindi ganong kalala yung nangyari sa aking mama. No? Ito yung time na nasa ako. Nasaan ba ako this time? Nasa Cebu ako that time. And bala ko talaga mag-book pa uwi nun. Kasi naalala ko yung mama ko, actually this year lang yun guys, mga March, no? Naalala ko yung mama ko nun, parang bigla siya nakaramdam ng something na parang nahihilo siya, madaling araw na yun guys. Hindi, basta madaling araw, 12 something na yun, 12 to 1 AM na yun, mga ganong oras yun. Then tumawag siya sa akin, and then yun, yung nangyari, kinamusta ko siya. And ayun, sabi nga niya parang may nararamdaman siya something kasi meron siyang ugat dito, something as in galit yung ugat niya dito, no? Kasi sa mga hindi nakakaalam, merong laundry business yung mama ko, may-ari siya, no? And talagang okay yung kitaan, pero guys yung pagod kaya doon ako nag-result na sabi ko, hindi pwedeng ganyan na kailangan, hindi pwedeng ganyan na palagi kang merong ginagawa, kailangan ikaw may-ari, dapat hindi ka nagtatrabaho, dapat mando-mando ka na lang, no? So doon dumating yung point na naghanap na ng kasama yung mama ko, no, ng trabaho, no? And then may mga ni-refer ako na mga tao, no? And then yun, thank God, okay yung mga ni-refer ko po talaga, no? And ayun, to cut it short, sobrang thankful ako. Gusto ko nang umuwi no, nagsabi ako sa girlfriend ko that time na i-book muna ako, gusto ko nang umuwi, kailangan ni mama. And buti na lang guys, yung ate ko and then kuya ko, sobrang andun sila, sobrang helpful nila, no? And yun, sila yung nagdala agad kay mama, emergency room kay mama sa Makati Med, no? And yun, nasugod naman agad si mama. Pero hindi naman siya totally malala. Pero may nararamdaman lang yung mama ko na kaiba talaga, as in like, alam mo yun, sa ulo niya. Kasi pag ulo guys, sobrang delikado. Yun. So ayun, nasugod siya. And after naman niya, umabot siya. Nakauwi siya mga 7 AM na nga, no? So ayun, thankful ako syempre sa ate ko. So kaya alam ko guys, nakaka-relate ako kay Pablo. Kasi ang hirap, ang sakit, parang hindi ka makatulog. Actually, to the point nga na kahit nandun na si mama ko, tapos yung ate ko nandun sila sa Makati Med, sa ER, no? ER means emergency room, no?
talagang hindi pa rin ako makatulog. As in, hindi ako makatulog nun. Hanggat hindi ko nalaman na okay si mama. No? So, buti na lang mga bandang 2 to 3 a.m. is sinabi nga ng ate ko na rest assured nga daw ako kasi okay naman na si mama. No? May mga final testing na lang and then may mga pinapainom na lang sa kanya. Kung ano, basta mga medications or what, di ko kabisado yung mga ganyan. Okay na si mama and nakausap ko nga si mama. Okay na si mama kahit pa paano, hindi yan to the point. No? So, ayun. Ramdam ko si Pablo guys, ang hirap, ang sakit, lalo na magulang mo and mahal mo sa buhay guys. Ramdam ko si Pablo, no. So noong time na yon, talagang hati yung utak ko. Gusto ko nang umuwi, no. And tandaan nyo guys, mas mahirap yung sa part ni Pablo, no. Although na mahirap yung sa akin, pero guys, mas mahirap sa part ni Pablo, no. Kasi performer siya, no. Kasi magpe-perform sila, tapos alam mo yon, meron kang nasa puso mo na mabigat. Ang hirap niyan guys. Paano ka magpe-perform ng masaya? Siyempre kailangan energetic ka. Paano ka magpe-perform ng, alam mo yon, yung ikaw si Pablo, yung kung sino si Pablo talaga, no, nang alam mong meron kang iniisip. Ang hirap niyan guys, ang hirap mag-isip, ang hirap proceed sa kung dapat mong gawin, no. Parang lutang ka niyan at times, no. So hanga ako kay Pablo and hanga ako sa mga performers na dumadaan sa ganyan, pero sobrang professional nila na itatawid nila yan, no? So sobrang humahanga ako kay Pablo sa SB19 and ulitin ko sa lahat ng performers na dumadaan sa ganyan kasi hindi po biro po talaga yung ganyan guys, no? So, Pablo, saludo. Okay, tuloy na to. Tapos, nandun ako sa waiting na upuan. Kasama ko yung kapatid ko, palitan kami. Pero parang tindi ng prayers ko nun. Sa lahat ng kaba ko, yun yung pinakaba na hindi ko makakalimutan. Kasi parang, alam mo yun, parang after everything that you've been doing para sa sarili mo, para sa family mo, parang mababaliwala lahat yun. Kasi, yung pinaka-dahilan kung bakit mo siya ginagawa mawawala, parang gano'n. Shit. Parang malaking dagok talaga sa akin yun, parang. So kasi si Pablo, syempre, kaya niya ginagawa to is at the same time para sa parents niya, no? Para sa family niya po talaga, no? Walang dahilan, walang rason, walang silbi lahat ng mangyayari. Kahit marating namin yung tuktok, kung yung mga bagay na yun hindi ko masishare dun sa mga tao na dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place. So, ayun, parang after that incident, ginagawa ko yung best ko. Ginagawa ko yung best ko para maging present sa mga kapatid ko, sa friends, family, ganyan. Medyo mahirap kasi sobrang sabay-sabay na yung mga responsibilities. As much as possible, kapag may extra oras, taray bumisita, pauwi ng Cavite, ganyan. Mag-chat, ganyan. Yung Grabe. may extra oras, sobrang sabay-sabay na yung mga family, ganyan. Present sa para maging ginagawa ko yung best. Ayun. So, pakinggan nyo itong maigi to. Medyo grabe yung sakripisyo ni Pablo and grabe yung grind niya sa ginagawa niya. Pakinggan nyo itong maigi. Dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place. So, ayun, parang after that incident, ginagawa ko yung best ko. Ginagawa ko yung best ko para maging present sa mga kapatid ko, sa friends, family, ganyan. Medyo mahirap kasi sobrang sabay-sabay na yung mga responsibilities. As much as possible, kapag may extra oras, taray bumisita, pauwi ng Cavite, ganyan. Mag-chat, ganyan. Yung importance nung. So dito lalabas guys yung yung time. Dito lalabas yung importansya po talaga ng sinasabi nating time, no. Kasi tandaan nyo guys, sobrang busy na sa ibang bagay, sa lahat ng bagay, no. Pero limited lang yung oras natin guys. Hindi naman tayo forever nandito sa mundo, no. And hindi rin forever nandito. Siyempre ang family natin, yung parents natin, no. So kaya hanggat ngayon meron pa tayong oras sa family natin, hanggat alam nating kaya pa natin magbigay ng oras sa kanila kahit wala pa tayong family. At the same time, wala pa akong family sa ngayon, no. Wala pa ako ngayong family, sariling family, no. Hindi pa ako nakabuo ng pamilya.
Kaya ngayon, nilulubos-lubos ko yung time ko. Na nandyan ako sa parents ko, nandyan ako sa magulang ko, sa mama ko, nandyan ako sa kanya. And kung anong pwede ko ma-provide na tulong, talagang binibigay ko. Suporta, kahit yung simpleng usap man lang, di ba? Malaking bagay na po sa kanila yun. No? Kasi, syempre, lahat naman na magulang, guys, they are longing for their daughters and son na talagang makuusap sila, no? Kahit unting ano lang, like kwentuhan, 'di ba? 'Di ba? Kahit 'yun, yung mga ganung bagay lang, guys, simpleng bagay pero maliit na bagay pero napakalaking bagay po sa kanila po talaga. No? Kaya yun lang ang advice ko sa inyo, no? Just like kay Pablo, no? Like simula na nangyari 'yon, talagang talagang super duper effort si Pablo talaga ngayon sa time, sa parents niya, sa family niya, no? Pero inyo, pagod siya sa trabaho, as in, ibang klase yung trabaho yung ginagawa nila, no? Hindi naman sila yung tulad natin, tulad ko, na 8 to 5 lang yung pasok ko, no? Sila kasi, as in, walang time na pinipili, as in lagi, no? Pero syempre, 8 to 5 pasok ko, pero sa gabi, nag-training pa ako, tapos, yan, edit ng videos, ang dami ko talagang ginagawa, as in. Pero ngayon medyo na lesson na, hindi na ako masyadong nagte-training, no? Medyo laylo na ako sa pagsasayaw, no? More on lang, once or twice a week, hindi na yung tulad natin na araw-araw, no? Yun nga, pero ayun, kaya minsan yung mga bagay na free time ko, talagang binubuhos ko talaga sa family ko, no? Ayun, kaya kasi hindi na alam yung oras, guys, no? Mas mahirap, guys, magsisi sa bandang huli na dapat pala ganito yung ginawa ko, dapat pala mas binigyan ko ng time, no? So, 'di ba? Mas okay na yun, guys, na dumating man sa point na gano. Darating naman tayo sa point na gano, no? Pero pag dumating man sa point na gano, no, mas okay nang alam natin sa sarili natin na nagawa natin lahat, no? So, ayun lang, nakikita ko kay Pablo yung sarili ko that time, no? Ang hirap, sobrang hirap. Hindi ka makatulog, as in yung mga katabi mo, hindi mo kinakausap, like lutang ka na ewan, no? So ayun lang, guys, thank you so much, Pablo, dahil binigyan niya rin tayo ng lesson about sa sinasabi nating time, no? Binigyan tayo ng lesson and reminders, tips, and ano mo yun, kung paano dapat pahalagahan yung oras, no? So ayun, guys, no, alam niyo naman, sobrang timely po, no? Kasi syempre alam niyo naman, no, lalabas na po yung kanta nilang time, no? Lalabas na yung kanta nilang time, no? So, and then, ano nga sila, di ba? Meron pa nga silang pinakitang, ginawang podcast, no? Which is Time First, no? So, ayun, napakarami, no? Napaka-timely lang, no? And galing nila talaga. So, yun lang, guys, maraming salamat. So, this is Point of Bed, sending out. Peace, let's G.